Hanggang ngayon ba nagtataka ka pa din, idol, kung bakit wala ka pa ring ads sa inyong mga ads on Reels? Kahit sobrang taas na ng iyong views at ng iyong engagement. Baka may mali sa pag-upload mo ng videos mo, idol. Panoorin mo tong video na to hanggang matapos, baka makatulong ito sa iyo. Bago ako magsimula, idol, wag mo naman kalimutan i-follow ang aking Facebook account at syempre comment, like at paki-share na din para maraming makaalam. Okay, number 1, idol. Kapag invited ka na sa Ads on Reels, huwag ka mag-upload ng 3 seconds hanggang 6-7 seconds na video sa iyong Reels. Dapat po, ang i-upload mo ay 13 seconds hanggang 90 seconds. Dahil yan po ang bagong requirements ni Lolo Mita. Dahil kapag ka po masyadong maiksi ang inyong video, lalo pa yung mga mahilig mag-upload ng 3 seconds video dyan, hindi po kayo malalagyan ng ads kahit invited ka na sa Ads on Reels dahil sobrang iksi po ng video ninyo. Pabalik-balik na lang, ganun-ganun na lang, di ba? So, kailangan po ang i-upload mo dyan ay 13 seconds hanggang 90 seconds pataas. Yan po ang bagong requirements ni Lolo Mita. Number 2, kapag nag-upload ka ng video, huwag kang maglalagay ng music or background music sa inyong video dahil baka makopyright ka. Dahil tandaan, hindi lahat, idol, ng sinasuggest ni Lolo na music sa Reels ay walang copyright. So, dapat mag-iingat tayo sa pag-upload ng mga videos natin, lalo pa sa Reels, dahil masyadong mahigpit si Lolo. So, si Lolo kasi minsan, pag nag-upload ka ng Reels mo, mayroon siyang sinasuggest doon na ad sounds, di ba? Nilagay sa ad sounds. Pag pinindot mo siya ad sounds, may lalabas doon na suggested music or background music ni Lolo Mita. Kasi tayo, mahilig tayo magpindot ng music para tayo ng atensyon ng ating mga manunood, di ba? Pero mag-iingat lagi, idol, dahil hindi lahat, sinasabi ko nga po, hindi lahat ng sinasuggest ni Lolo Mita na music ay walang copyright claim. So, mas mainam na kapag nag-upload ka ng Reels mo, ng video mo, wag mo nang lagyan ng music, mag-voice over ka na lang, o di kaya magsalita ka na lang, ibig kong sabihin magsalita ka na lang, wag ka na maglalagay ng music. Dahil mas mahirap kapag na-copyright claim ka pa. Number 3, i-check ng mabuti ang inyong video. Baka may mga watermark, kailangan tanggalin ang mga watermark bago mo i-upload ang video mo. Lalo't higit pa doon sa mga kumukuha ng video ng iba at ina-edit nila sa CapCut, mag-ingat sa pag-i-edit po, kailangan po ay tanggalin yung watermark ng mga unang video na kinuha niyo po doon sa ibang videos dahil makaka-copyright claim kayo at hindi rin kayo malalagyan ng ads ni Lolo sa inyong Ads on Reels dahil may watermark. Dahil ibig sabihin yon may copyright claim sa inyong mga video, idol. So mag-ingat, dapat walang watermark, alisin ang watermark o di kaya takpan yung mga watermark ng mga emoji dyan o kung anong maaari nyong itakip para hindi siya visible sa kay Lolo Mita. At isa pa, ay mga idol, yung CapCut, kapag ka nag-i-edit ka sa CapCut, sa dulo ng video na ini-edit mo, mayroon doon CapCut sa dulo. Siguro naman mahilig tayo mag-edit at nakikita nyo doon yung CapCut. Pag natatapos na yung video natin, may CapCut doon eh. Diba, idol, sa dulo, kailangan nyo pong i-delete yun dahil hindi ka rin bibigyan ni Lolo ng inyong ads sa inyong Ads on Reel kapag nandun yung CapCut sa dulo, yung watermark ni CapCut. So, kailangan alisin mo rin yan, idol, para siguradong mabibigyan tayo ng ads ni Lolo sa ating Ads on Reels. Ayan, so yan lang po mga idol. Sana po ay makatulong ito sa inyo at sana po ay may natutunan kayo sa maiksing tutorial ko na ito mga idol. At syempre, bago ako magtapos, huwag mo naman kalimutan ni like, follow, comment at syempre higit sa lahat, paki-share naman idol para maraming makapanood at marami tayong matulungan. Ayan, maraming salamat po and bye-bye. God bless everyone.